Yung buhay na palakpak, palakpak na hindi para sa tao, kundi para sa ating Panginoon. Praise God. Hilingin ko po na ilabas na natin ating mga Biblia. Dumako po tayo sa pinakasentro po ng gawain ng Panginoon. Kung kayo po ay may mga hawak na Biblia, samahan niyo po ako sa pagbasa. Ang passage po natin today, Colossians 3, verses 12 hanggang 17. Kolosas, Kabanatang 3, magsimula po tayong pagbasa sa talatang 12. Sabi po dito, kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Talatang 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. I-share ko po sa inyo ang isang passage na binahagi ko na po initially last midweek service sa, I suppose, more or less kalahati ng ating bilang mga kapatiran natin sa Canyon Ranch last Wednesday. Pinamagatan ko po na a renewal of life. Susog po ito dahil bagong taon, di po ba? Uso po yung New Year's resolution, but I want to suggest that we should look at it as a renewal of life. Ito po yung meron tayong dapat na ipagpatuloy na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay for this new year, palawigin, i-improve, palawakin, i-revive. Kung may nawala, ibalik natin. Mga gawaing kalugod-lugod, characteristics, behavior, conduct, na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sa sanlibutan, ang tawag ay New Year's resolution. Pero harinawa, willing tayo na hindi po maging parang ningas kugon ang atin pong renewal sa taong ito, kundi maging consistent, maging faithful tayo, at truly, not just for the whole 2024, kundi for the rest of our lives, masunod at magawa natin ang kalooban, mga kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. So, i-share ko po sa inyo yung isa sa 4 po na mga reasons o motives meron ang Diyos para sa atin. Binigay sa atin o dapat nating maalala today, malaman today, para magkaroon tayo ng renewed life o renewal of life o mga resolutions sa atin pong mga buhay. So what are the 4 reasons that ought to encourage you and me to have a renewed life? Yung una ko pong senior last midweek service ay ito po, the grace of Christ. Ang biyaya ni Kristo. Nasa passage po natin yan sa verse 12 to 14. If I may read again sa English, ayan po nakasulat. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, forgiven,
Yan po. Yung apat po na yan, ang makikita natin sa verse 12 to 13. Sino daw po tayo? Sabi ng Panginoon dyan, chosen people. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Ang Diyos po may mga pinili. Okay. Ito po ay talagang makikita natin, may favoritism si Lord. Ano? Sa lahat ng makasalanang tao, lahat ay nagkasala, hindi niya hinayaan na lahat ay mapahamak sa impyerno, hindi makakilala sa Kanya. Pumili siya ng ilan. So siguro ang iba magsasabi, unfair naman si Lord kasi hindi lahat pinili niya. Pumili lang siya ng ilan o ng marami, hindi lahat. Ang unfair na Diyos is yung hindi siya pumili. Kasi ang kasalanan ay may kabayaran. Di ba? Kamatayang espiritual sa impyerno. Supposed to be lahat ng tao sa impyerno mapupunta because all have sinned, Romans 3:23. Pero it's because God is a merciful God, a God of love, a God of forgiveness. Hindi niya pinahintulot lahat mapunta sa impyerno because of sin. Pumili siya. So napaka-bless mo kung ikaw nakakilala kay Kristo o kikilala kay Kristo bilang tagapagligtas. I believe, isa ka sa mga tinutukoy dito na chosen people, pinili. Sabi mo sa katabi, pinili ka ba o pinilit? Yan. Kasi may mga pinilit lang. Chosen people, holy, dahil namatay si Kristo para sa'yo, binayaran niya ang kasalanan mo, past, present, and future. So in the sight of God, ikaw ay banal. O nagkakasala, pero ang tingin ng Diyos sa'yo ay pangalan ni Kristo, si Kristo, presensya ni Kristo, dugo ni Kristo, kaya ikaw ay malinis sa harapan ng Diyos. Holy, dearly loved. Diba? Bakit naparito si Kristo? Sinugo ng Ama because of love. Mahal ng Ama, mahal ng Diyos ang tao, ang makasalanan, ang kanyang mga pinili, kaya siya naparito. Dearly loved and forgiven. Pinatawad. So, na-share ko po, last midweek service, ang una na ito na reason o motive kung bakit po tayo dapat magkaroon ng renewal, ma-renewed, magkaroon ng resolution, kalooban ng Diyos today o this year. At kasama po sa verse 12 to 14, ang ilan pong mga graces pa ng Panginoon na nakapaloob sa biyaya ng Diyos. Ito po, 8. Kung babalikan nyo yung Bible, nakasulat po dyan. Kahabagan, kabaitan o kabutihan, kapakumbabaan, kabanayaran, pagiging tender o gentle, pasensya, pagiging pasensyoso, pagiging mapagtiis, forbearance, kapatawaran o pagiging mapagpatawad, at pag-ibig, pagiging maibigin. 8 ang graces pa na makikita natin. Na-share ko po yan last week. So, hindi ko na po i-expose. Since ang mga ito naman ay self-explanatory, napakadali naman pong unawain, tinagalog ko pa po. Ito po yung mga graces na nais ng Diyos na ipagpatuloy ng mga mananampalataya, payabungin, palawigin, palalimin, patuloy po na i-manifest sa kanilang mga buhay, sa buhay mo at sa buhay ko. So, dadako po ako sa pangalawa na reason or motives na we ought to remember to do para magkaroon tayo ng renewal of life, renewed life, o talagang quality na New Year resolution. The second one is peace of Christ. Pakisabi nga po natin, peace of Christ. Kapayapaan ng Panginoon. Kasi sa verse 15, if I may read sa English, ito po nakasulat, let the peace of Christ. Nandyan, siya po. Wala po tayong binawas, dinagdag. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Verse 15. So, ang peace of Christ, mga kapatid, ay isang paraan para malaman mo kung ikaw ba ay nasa kalooban ng Diyos, kung meron kang kapayapaan sa puso. Kung ang church ng Panginoon such as us today
in the Church of God, anywhere else, ay may kapayapaan kung sila ay nasa will of God, kung sila ay may kapayapaan in the midst of them. So, dalawang bagay para malaman natin na sa kalooban tayong Panginoon, kung sa ating puso, kalooban, may kapayapaan tayo, at sa ating kalipunan bilang mananampalataya, may kapayapaan. In the past, may mga ganyan tayong karanasan na ang church magulo, may mga sitsitan, may mga awayan, may mga rebellious, may mga unsubmissive, ganan. And thank God na pinupurify ng Diyos ang kanyang church, nagmamature, nag-grow. May nawawala, may nadadagdag. At diyan natin pwedeng i-gauge kung nasa will of God ang isang church, kung may kapayapaan ng church. And personally, ikaw mismo, kung may kapayapaan sa puso, you will know na ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, kapag nakaramdam tayo ng kabagabagan, o kaya ay parang wala tayong kapayapaan sa isang nasabi, desisyon, isang ginawa natin, most likely, nawala ka sa kalooban ng Panginoon. Yan po ay palatandaan. Peace of Christ. Sa puso, palatandaan na tayo po ay nasa will of God. Maayos ang relationship with God, may peace with God. Ayan. Kaya kung wala kang kapayapaan sa pusong naramdaman, sa isang gagawin mo, desisyon mo, sinabi mo, huwag mo na ituloy. O kaya pagsisihan mo. O kaya siyasatin mo. Kasi baka lumabas tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Nakasuway tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po sa ating passage na yan, okay, let the peace of Christ rule. Pakisabi nga po natin itong word na to, rule. Alam niyo po, sa Greek word, translation ng rule, yan po ay tumutukoy sa isang athletic na word, sports na word. Marami sa atin into sports. Yang rule na ang kahulugan sa ating panahon, sa ilang mga sports, ay umpire. Hindi natin masyado narinig ito sa basketball. Kasi sa basketball, referee, coach. Pero sa badminton, umpire. Volleyball na sports, umpire. Yung pang tawag. Sa judge o judges, na ang tungkulin ay mag-disqualify sa mga hindi qualified na mga athletes o participants. Halimbawa, kung sa boxing, 18 po yung batas. Na-discover na yung nag-a-apply for professional boxing ay 17 lang disqualified. Sa basketball, ganun din. Kapag merong maglalaro, gustong maglaro sa team ng Pilipinas para i-represent Pilipinas, pero siya ay hindi Filipino citizen, American citizen, dinidisqualify po yun. Hindi pwede. Ayan. So, ang peace of God, mga kapatid, ay parang umpire sa puso at buhay ng Kristiyano o ng Iglesia ng Panginoon na dapat naghahari. Meaning, ang peace of God ay nagsasabi sa atin kung tayo ba ay qualified in the will of God o hindi, o nakaka-disobey ng mga standards, qualifications, mga rules, di ba? Ang referee, ang judges, ang umpire, sila rin yung nagdidikta, nagdedeklara. Kapag ang isang active na manlalaro, player ng isang sports, ay may nalabag na rules, may na-violate na rules. So, kaya nga sa basketball, may na-thrown out. Sino sa atin na-thrown out na? Dahil meron kang sinahod, meron kang violate, o si Abando, di ba? Injured. Bakit? May isang player na kalaban na nag-violate. Tinulak. Injured. So, anong nangyari doon? Na-sanction. Diba? Pinabigat pa nila yung sanction ngayon. Kasi talagang napaka-dangerous nung paglabag niya. Oh.
Alam natin yan, kung di man suspendido, mato-thrown out ka. At ang nagdedeklara nun, umpire, judges, referee, coach maybe. Yan, umpire. That is the peace of God. Kaya kapag tayo po may kapayapaan sa ating puso't kalooban, kaisipan, most probably, we are obeying God. We obey God. We please God. We are in the will of God. Pero, kapag ka nawalang kapayapaan sa ating puso't buhay, most likely, we disobey God. May nagawa tayong pagsuway o hindi tayo lumalakad sa kanyang daan at panuntunan. Somehow, most likely, yan po ang dahilan. Kaya, dapat po tayong maging obedient sa Panginoon para meron tayong kapayapaan sa puso. Pero, beware, mga kapatid. Dahil hindi palagi na yung kapayapaan sa pusong nararamdaman mo, nararamdaman natin, ay senyales, ebidensya na ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. Kasi si Jonah po, mga kapatid. Remember Jonah? Yung kinain ng malaking pating o isda? Di po ba? Ang Ninive ay isang napakasamang lugar at mga tao. Sabi ng Panginoon kay Jonah, Jonah, punta ka sa Ninive, mangaral ka sa kanila. Propeta siya ng Diyos Sabi mo sa kanila, pag hindi sila nagsisi, nagbalik loob sa akin, sumunod sa akin, tumalima, lumakad sa aking daan at panuntunan, pupugnawin ko silang lahat. Wawasakin ko silang lahat. Papatayin ko silang lahat. God said. So ang Jonah na inutusan ng Diyos, sumakay ng barko, naglakbay, pero hindi po papuntang Ninive, kundi sa Tarsus. Kasi ayaw niya na pagpalain ng Diyos, patawarin ng Diyos, iligtas ng Diyos ang Ninive, galit siya. Kasi masasama nga po sila So, siya ay naging out of God's will. Ang utos ng Diyos, punta siya Ninive, pero hindi siya pumunta siya sa ibang direksyon. Pero, that account, Jonah 1 hanggang 1 to 5, nagawa pa niyang maging payapa, ang sarap ng tulog, ang himbing sa luxury liner na sinakyan niya. So that is a false peace. Di po ba? May kapayapaan siya. Masaya siya. Hindi siya punta ng Ninive. Yun ang gusto niya. Masaya siya doon. May kapayapaan. Tulog na tulog Di ba? Pero out of God's will. Kaya, we must be beware. We must be aware na ang kapayapaan sa puso, sa kalooban, sa isip, hindi naman palagi na sign na tayo ay nasa will of God. Amen? One good example is Jonah. Kaya kailangan natin, mga kapatid, na palaging nagpe-pray, nakipag-commune sa Panginoon, most of all, nagsusuko ng ating mga sarili, nagpapailalim tayo sa kalooban, kapangyarihan, daan, principles ng ating Panginoon para sigurado na yung atin pong kapayapaang ginagawa in line sa utos niya, sa kalooban niya. Importanteng may Bible ka, binabasa mo, alam mo, may knowledge ka sa Word of God, para sure ka, alam mo na yung kapayapaan mo, ay kapayapaan nagmumula kay Kristo. Kasi in line sa Word of God, in line sa utos ng Diyos. Kaya importante, Bible reader tayo, Bible reader ka, kung believer ka talaga ni Jesus Christ. Kung wala kang Bible, benta mo. Huwag na yung cellphone mo kasi masyadong mahal. Benta ka ng mga bote, dyaryo, kalakal, lumang gamit, lumang damit, sapatos para may maipambili ka. Huwag ka muna mag-Jollibee ng 1 week o 1 month para makabili ka ng Bible. It's so unfair. Meron tayong mga iba't ibang gamit, damit, material things in life. Pinag-iipunan talaga. Ipinapangutang pa. Pero wala tayong Bible. Hindi natin magawang bumili ng Bible. And most of all, may Bible nga, bumili nga, pero nasa eskaparate. Nasa drawer lang. Walang kalukot-lukot, walang kasulat-sulat. Bakit? Hindi binabasa, hindi Whereas, napaka-importante ng salita ng Diyos, mga batid. For you to know, for us to know, na yung kapayapaan ba natin at the moment ay dahil tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. So, God's will and guidance from the written Word of God ay napaka-importante. Para hindi lang tayo may kapayapaan, malaman natin na ang kapayapaan natin galing sa ating Panginoon. So,
Kung wala tayong kapayapaan sa puso, we must confess. Ano pa? We must seek forgiveness sa Panginoon. And we must obey God. Maging committed tayo, susunod sa Kanyang kalooban. Sorry sa mga late. Kasi kanina nag-communion tayo. Hindi po tayo muling na-remind, na-empowered, na-refresh sa puntong ito. Na si Kristo, more than 2,000 years ago, sa ating pong communion, we thank God dahil namatay siya sa krus ng Kalbaryo. And isang magandang pagbabalik tanaw din ay yung tignan ng sarili natin, kung saan tayo nagkulang sa Diyos in the past year, kanina, kahapon, ngayon, at for this year, for the whole lives natin, hindi lang tayo makapagkumpisal, kundi makahingi tayong tawad at makabalik tayo sa kalooban ng ating Panginoon para meron po tayong kapayapaan sa ating buhay. So, peace in the heart, mga kapatid, ay importante. Nasusumpangan to sa pamagitan ng pagkukumpisal, pagiging tawad, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, kapag may peace of Christ ka sa iyong puso at buhay, kaisipan, isang manifestasyon yan is that you can sing God's word. You can sing God's hymn. You can sing God's principle. You can sing God's word. Yung mga inaawit po natin, mga kapatid, sa praise and worship, at the early start ng ating service, mga word of God po yun. Principles of God po yun. Utos po ng Diyos yun. Kaya sa praise and worship pa lang natin, mga kapatid, naba-Bible study na po tayo. O nadadagdagan yung ating kaalaman, knowledge about the Word of God, about God's will. At pagka naiintindihan mo yan, kasi nabasa mo yan, o nakatatak na yan sa iyong puso, yung lyrics ng song, you will sing na may totoong pagsamba sa Diyos. Kalugod-lugod, anointed na pag-awit, pagsamba sa Panginoon. Yun po ang nasa ating passage, mga kapatid. That peace in the heart, nagmamanifest yan sa isang tao na merong peace of Christ dahil nakakaawit siya sa Panginoon. Hindi nanggagaya lang, hindi lang sumasabay lang, kundi talagang umaawit ng may pagsamba sa Diyos kasi naintindihan niya yung Word of God na nandun sa song. Naranasan niya yung Word of God na nasa song. Kaya nga, awkward, di ba? Now, we understood na kaya pala may mga tao, Kristiyano, hindi makaawit. Somehow, walang peace of Christ. Or walang knowledge of God's Word. Walang karanasan sa Word of God. So, that is why they can't sing. They cannot sing. At kung meron man, alam ang Bible, alam yung song, kayang kantahin yung song, pag umawit naman, walang anointing. Hindi kalugod-lugod sa Diyos kasi walang worship. Because of sin, maybe. Because of disobedience, maybe. However, good, the singing, the talent, pwedeng ganun po. Kaya, ang importante, peace of Christ. One major reason na dapat nating maging kaisipan o maging motivation para po sa isang renewed na buhay o isang renewal na buhay na nais natin magawa this year. Look at David. Composer po yan, hari, mayaman, matapang, successful, victorious, King David. Pero nung siya po ay mag-cover up ng kanyang kasalanan, di ba? Kay Bathsheba, may pinapatay siya, yung asawa ni Bathsheba, nagsinungaling sa Espiritu, nagpatuloy siya sa kanyang pamamahala, pagiging hari, nang as if wala siyang nagawang kasalanan, hindi siya nagrepente. Hindi siya inadmit, kinumpisal sa Diyos ang kanyang nagawang pagkakasala. Yun yung mga panahon na dry ang spirit ni David. Hindi siya makakompose ng song. At yung mga nakompose niya, hindi niya maawit. At siya ay disengaged sa fellowship niya sa Panginoon. Kaya nga, di ba, isa sa kanyang prayer, restore unto me the joy of my salvation. Kasi may Diyos nga siya. Anak pa rin siya ng Diyos. Servant pa rin siya ng Diyos. Pero
wala siyang kagalakan, wala siyang kapayapaan. Because of unconfessed sin, unrepentant heart, disobedience sa kalooban ng Panginoon. Kaya, nung siya ay magsisi, di po ba? That was the time. He was restored, the joy of his salvation, masaya na siya uli in fellowship with God. Hindi naman nawalan kanyang kaligtasan, pero na-restore yung joy niya sa kanyang kaligtasan. And he was able to once again sing to God. Nakakompose uli siya ng mga song. Naging anointed uli ang kanyang composition, ang kanyang pag-awit, ang kanyang mga awitin na inaawit niya from time to time para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, napaka-importante po ng peace of Christ, napaka-importante po ng grace of God, mga kapatid. And number 3, na reason or motives na kailangan po nating maalala today, magawa para magkaroon tayong renewed life is the revelation of Christ. Bakit? Sa verse 16, ito po nakasulat. Let's read once again in English. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Ayan po, may binabanggit dyan na Word of God. Pinalitan ko lang po yung word, W, ng Revelation. I suppose to use that word, verbatim, Word of Christ. Pero I decided to use the word Revelation, synonym po yan ng Word of God, para makakreate po ako ng acrostic word. Later, i-share ko po sa inyo para madaling maalala. Ito pong 3 major reasons today na sinishare ko po sa inyo para ma-motivate tayo, ma-encourage tayo, mag-renew ng ating mga buhay. Not just for this year, but for our whole life. The Word of Christ. Word and revelation are synonym. And sabi dyan, let the Word of Christ dwell in you richly. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, is that yung salita ng Diyos ay katotohanan. Hindi kasinungalingan. At ang salita ng Diyos na katotohanan ay buhay. Pag napakinggan yan, isinapuso, isinabuhay, nagbibigay ng bagong buhay, buhay na espiritual, buhay na kasiya sa Panginoon, buhay na walang hanggan ang hatid ng salita, word, revelation ng ating Panginoon. It sustains. Ang salita ng Diyos ay parang pagkain na nakakapag-sustain ng lakas, buhay, ng katawan, lalo na ng katawang espiritual na meron tayo. We must believe, hindi lang physical na pagkain kailangan ng katawan natin. Amen? Meron pang isa tayong katawan. Espiritu, kaluluwa na may kailangan din pagkain. At ang pagkain ng pinaka-importanting katawan natin na to, spiritual body, ay salita, revelation, word of God. Can you say amen? Are you with me? It sustains, it strengthens. Kung ang pagkain kinakain natin every day, 3 times a day, 4 times a day, 5 times a day, nakakapagpalakas sa ating katawan. Ang salita ng Diyos, nakapagpapalakas ng spirito, bumabago ng puso at buhay. Life transforming. Ang sabi dyan, dapat mag-dwell richly sa atin pong mga puso at buhay ang revelation word ng ating Panginoon. Nilagay ko po yung word na feel at home kasi because of the word, dwell. Sabi nga po natin itong word na to, dwell. Diba? Pagpisan. Pananahan. Yun po ibig sabihin ng dwell. Parang ikaw, halimbawa, pumunta ka sa bahay ng kapatiran, kaibigan mo, kamag-anak mo, welcome na welcome ka. Estimado ka. Talagang hindi ka tinuring na iba. Ang ganda ng trato. Most likely, you will feel at home. Amen? Diba? Yan pa nga sinasabi natin sa ating bisita, kapatiran, kamag-anak, pag may pumunta, feel at home, ha? At talaga namang, di ba? Pag sinabi yun,
Di ba? Yung plano mong 1 oras lang na bisita sa Kanya o whatever, nadadagdaga, humahaba. You dwell ng mas mahaba, ng richly. You dwell. Ganun po ang salita ng Diyos. Dapat nagdudwell yan richly. Yung bang, we don't just feel welcome sa Panginoon because of His Word, kundi, ang sabi po dyan, mga kapatid, ang salita ng Diyos dapat ay feel at home din sa iyo. Kasi marami pong tao, even Christians, ang salita ng Diyos sa kanila pong puso, hindi po masyadong feel at home. In fact, hindi nga po binabasa, hindi pinapakinggan. Nasa church nga, pero ang isip, nasa iba, nasa labas, nasa gagawin mamaya. Hindi welcome. Hindi feel at home ang salita ng Diyos sa kanyang puso. So nakakalungkot po yan. Wherein, ang salita ng Diyos, revelation ng Diyos, ay isang napakalaking encouragement, motivation, that we ought to remember and be able to obey if we want a renewed life. Can we say amen? May danger, mga kapatid. So dangerous na ang Word of God, revelation, ay atin pong i-minimize, baliwalain, isa-isang tabi, menosen, na parang may mas higit dyan. Na para bang sa salita ng Diyos, higit ang ating pleasure, trabaho, negosyo, sariling kagustuhan, kaligayahan, pamilya, tao, talento natin, resources, pangarap natin, name it! It's so dangerous that we minimize the Word of God, that we don't take time to read, meditate, study, and most of all, apply the Word of God. It's so dangerous. Kung ikaw mananampalataya na para kang isang sanggol na bagong panganak, it's so necessary meron kang makaing milk. Maalagaan ka gently, tenderly ng nanay mo. If not, you will die. So ang pagkain mo na para kang bagong silang na sanggol o baby, ang milk mo ay Word of God. No wonder, kahit matatagal ng Kristiyano, lalo na baguhan sa Panginoon, sa panampalataya, na hindi magpapahalaga sa Word of God, hindi magbabasa, hindi magsasabi, hindi hindi magme-memorize, hindi maglalapat ng salita, utos ng Diyos sa kanyang situation, sa kanyang every area ng kanyang buhay, they fail God. Hindi sila makapagpatuloy, nagbabackslide, nowhere to be found, nagbabalik sa dating buhay, nagpapatuloy pa rin sa buhay na makasanlibutan. Yung iba, nandyan pa rin naman, pero hindi magamit. Hindi pinagpapala ang gawa, trabaho ng kanyang mga kamay, trabaho, negosyo, buhay. Sabi nga ng isang kapatid sa dagat, ang alat, maalat, puro alat, parang mailap ang pagpapala. Yung kayang-kayang gawin dati, hirap gawin. Sumisemplang. Pumapalya, pumapaltos. Nawawalang anointing. Hindi nagiging useful. Nandiyan ka nga, pero dahil may dinidisobey, minemenos ang salita ng Diyos, hindi sinusunod, hindi pinapamuhay. What is happening is not the will of God, but contrary to God's will, ang nangyayari naranasan, nagagawa. Kaya napaka-importante ng revelation of God, Word of God. Ayan, mga kapatid. Ito po yung sinasabi kong acrostic word kanina, mga kapatid. Pero may isa pa ako isi-share sa inyo, acrostic word. But meantime, mga kapatid, patungkol po sa revelation of God, which is the Word of God. Taas nga po natin ating mga Bible. Salita ng Diyos. Sige po, taas. Ngayon, parang ang dami hindi nagtataas. Bakit kaya? Nasaan na yung mga Biblia? Hindi natin dinadala. So that's our assignment for the Lord.
Magda tayo ng Bible. Bumili tayo ng Bible. Most of all, basahin, pag-aralan, i-memorize, apply. Ang acrostic word na nabuo ko po dyan ay resma. Pagsabi nga po natin, resma. Parang sa Tagalog, pahinga ka na mama. Pahinga ka girl. Parang gano'n dati, resma. Buti hindi resback, Okay. Resma. Paano naman ako? Ako ay father, ako ay boy, ako ay gentleman. Ito. Nakakreate din po ako ng acronym. Hindi resma. Resma for the girls, mothers, mama, mommy. Respa for the boys, father, gentleman. Respa. Ang ibig sabihin, read, study, pagsasaulo, and apply. Apply the Word of God in your life. Okay. Can you repeat after me? Resma. Sabi mo sa katabi mong babae, resma. O sa katabi mong lalaki, respa. Yung iba yata, resba ka. Okay. Resma, respak. Sana, madali natin maunawaan. Because of acrostic word, acronym. Meaning, Bible knowledge. Yung kaalaman mo sa Bible na dala mo, hawak mo. Meron ka, binabasa mo, pinapakinggan mo. Sinasabuhay mo ay dahilan para ikaw ay maka-worship kay Lord, maka-awit ng mga papuring awitin na ang laman ay salita ng ating Panginoon. And you can sing from the heart if you don't know the revelation of God, the Bible, the Word of God. No wonder, pag praise and worship, lahat nakatayo kami, lahat kumakanta, lahat kumakanta, pero ikaw, para kang tuod. No wonder. Ito pong dahilan. Bible knowledge. Kulang? Wala. Kung meron man, hindi ina-apply. Hindi sinusunod. And you know what? We don't just need to study the Word of God. We need to memorize it. Sapagkat ang salita ng Diyos ay weapon. Parang tabak. Na pag may kaaway ka, yan ang gagamitin mong pang-opensa at pang-depensa. Halimbawa, natitem ka magsinungaling. O, kung nakatanim sa isip yung salita ng Diyos, masama magsinungaling. Iutos ng Diyos yan. Yun yung huhugutin mo. Hindi ako magsisinungaling. Kung natitem ka na mangupit, at nasa isip mo, nakatanim, may Bible knowledge ka, masama magnakaw. Uhugutin mo lang yun. Yun ang gagamitin mo kay Satanas na nagtitempt sa'yo na magnakaw. Hindi. God said, do not steal. And so on. So, kaya kung marami kang Bible knowledge, marami kang armas. Na huhugot kapag dumarating ang pagsubok, tukso, kasalanan sa iyong buhay. Magiging equip ka. Para kang warrior na may baluti. Helmet, breastplate, belt, boots, shield, and sword. Ganyan ang arrival mo. Kapag meron kang Bible knowledge, most of all, if you study, memorize, and especially if you apply your Bible knowledge. Ganun ka-importante ang salita ng Diyos. Kaya nga, kapag tayo po ay may mga sitwasyon, problema, pagsubok, kabigatan, kahirapan, yan po yung mga panahon, napakahirap umawit sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Kaya marami hindi makasimba. Bakit? May problemang inuuna. Saka na ako maglilingkod, saka na ako susunod. Ayusin ko muna problema ko, buhay ko. Hindi niya alam, ang solusyon ay ang lumapit, sumunod siya sa Panginoon, mag-apply siya ng salita ng Diyos para maayos ang kanya mga problema. Amen? Kaya, yung mga ganong tao, sariling kakaya ina-apply, no wonder. Hindi makabalik-balik sa gawin pa niya, hindi makapaglingkod sa Panginoon, hindi magamit ng Panginoon, nanatili. Lalo pang dumadami ang problema, ang pagsubok, hindi makaahon. Because they don't just lack Bible knowledge, but they don't apply it. They don't take it to heart ang salita, revelation ng Panginoon. Look at Paul and Silas, mga kapatid. Because they have the Word of God, the revelation of God. Even meron silang matinding sitwasyon, they were able to praise God, to sing to God. Sila po'y nasa kulungan.
ni Silas sa panahong ito, mga kapatid. Inaresto sila. Wala mo silang pagkakasala eh. Nangaral lang sila. Nagpagaling nga sila eh. Tumulong nga sa mga tao. Ginamit lang ng Panginoon. Tapos silang kasalanan. And yet, inaresto, nilatigo, ikinulong, pinakaw, ikinadena. Alam niyo po ba yung sa prison, ang sistema nila? Kung hindi man nakakadena ng makapal, ang kamay, 2 kamay at 2 paa, pati lieg, ganun po ang prisoner eh. Walang katakas-takas. Hindi kumbinyente. Ikaw nga di ba, sa pagtulog sa gabi, dantayan ka lang nung asawa mo na gano'n, papalisin mo, ano ba? Di ba? Parang bigat na bigat ka, ayaw mo na, init-init, lumayo-layo ka nga. Di ba? Hindi ka na kumbinyente. Yung pang nakapakaw yung leeg mo, kamay mo, kabilap ka na, pati paa. At ang matindi pa, sa prison cell, mga kapatid, probably, ang tanikala nila, hindi po yung kadena eh. Nakita na po kayo nung kahoy na ganyan, malapad, may butas sa gitna. Doon sa dulo may butas, sa dulong kaliwa may butas. Sa gitnang butas, yung ulo po nakasuot doon. At doon sa kanan at kaliwa na butas, kamay naman. Ganyan po ang sistema ng prisoner during the time of Apostle Paul. Bible times, New Testament. So how hard that was for these people, Paul and Silas in prison. And yet, they were able to sing to God, worship to God. Take note hindi po alas 7 ng gabi. Hindi umaga, hindi tanghali po yun. Midnight. Midnight. Ano pong ginagawa natin pag midnight? Usually, kung hindi tulog na, nagmi-midnight snack. Di ba? Unod ng TV, gadget, whatever. Di ba? Possibly, okay naman, magandang ginagawa natin. Pero these people, mga kapatid, in prison, hindi maganda ang kapormahan doon. At, di ba? Shackled. But, they were able to praise and worship God. Sabi sa katabi mo, kaya mo yun? Dili man. Di ba? Sabi yung iba, hindi ko kaya yun. Marami sa atin siguro, pero ako, ang hirap nun. Can you imagine that? Ako po, ewan ko lang kung kayanin ko yan. Sana nga, kayanin na. Pero hindi po imposible. They are examples, mga kapatid. Because of God's word, nagro-rule, nagdudwell sa kanilang mga puso't buhay, they were able to sing, to worship, to obey, to honor God. Even in the face of death, they were able to serve God. So may paraan, may solusyon. Amen? Revelation of God. So being filled with the Word and Spirit of God ay ebidensya. Ang ebidensya niyan ay yung ikaw ay may kagalakan. Na-discuss na po natin yan. Thankful and submissive sa kalooban ng Diyos, mga batas, panuntunan, sa mga principles, sa mga itinatakda ng Diyos at ng tao sa ating buhay na mabubuti pong mga batas. May masamang batas kasi, di ba? Halimbawa, ang suportahan ng PAGCOR, ang sweepstake. Pag tumaya ka, sugal po yan. Pero batas yan, legal po yan. So, ang lahat ng mga batas ng Diyos, ng tao, masunod natin, nang may kagalakan, pagpapasalat, submissiveness sa ating pong buhay, yan po ay tanda ng pagiging puspos ng Espiritu Santo. Tanda na ikaw may Bible knowledge at ina-apply mo ang natutunan mo na katotohanan, salita, utos, kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Tingnan nga natin ating mga katabi. Mukha bang masaya? May joyfulness ka ba sa buhay mo? Thankful ka ba palagi kahit na maraming kulang? Diba? Kahit ang lahat ay parang kapos. Mabibigat ang problema, magkakamag-anak pa. Nakapagpasalamat ka pa ba sa Diyos? Thankful ka pa rin ba? At nakakapagpasako ka pa rin ba sa kalooban ng Diyos? Tanda po yan ng pagiging filled ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng ating Panginoon. No wonder, yung katabi mo, parang hindi mo nakitang malungkot.
O kahit may mabigat na problema, hindi nawawala. Okay? May kagalakan. Pagkasama mo, hindi ka nahahawahan ng kalungkutan, kasipayong, kundi ng kagalakan kasi enjoy siyang kasama. Magagandang maririnig mo. Thankful na tao. Hindi lang sa tao, kundi sa Diyos. Amen? At sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya napaka-importante salita ng Diyos. The last but not the least, motives, reason that should encourage us para magkaroon ng renewal of life or renewed life is the name of Christ. Bakit? Sa verse 17, nandyan po. Verbatim. Sabi dyan, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. So, ang name ay napaka-importante. In Bible times, ang pangalan ay nagsisignify ng kanyang katangian. O kaya, pag bagong panganak pa lang, kukuha ng pangalang may napakagandang meaning at yun ang ipapangalan sa bata. Parang kagaya ng magulang mo siguro, o kagaya natin sa ating anak. Di ba? Ang pangalan mo, maybe, ay may napakagandang meaning. O pag nagkaanak ka, ang gusto ipangalan ay isang pangalan ay may napakagandang kahulugan. Alam nyo po, tayo ay may pangalan din bilang mananampalataya. Ang pangalan natin ay Christian. Sabi sa katabi mo, Christian. Ang mga mananampalatayang Panginoon ay may pangalan, Christian. At may dala tayong pangalan. We bear the name of Christ. Kaya tinawag tayong Christian, tinatawag tayong Christian. Kristiyano, di ba? Nandun yung Christ. At kung wala si Kristo sa buhay mo, hindi mo po siya sinasampalatayan bilang tagapagligtas, you're nothing. Christ is not in your life. Or kung believer ka talaga ni Christ, pero may panahong nawawala siya. Gaya ng buhay ng iba, di ba? Kaya nga pag bumati, Merry Xmas. Wala na kasi talaga si Kristo eh. Hindi re-recognize. At hindi si Kristo ang sentro ng selebrasyon ng Pasko. Party, regalo, pagkain, inuman, kasiyahan, ingay, and many more. Kasi wala si Kristo, and they are nothing. So tayo may name. May daladalang name, Christ. Kaya tayo tinatawag ang name natin, Christian. Pero pag nawala si Christ, ano ibig sabihin ng IAN? I am nothing. Sa Tagalog, ikaw, ako, nobody. Kapag ka wala si Kristo sa ating puso at buhay. O kung mawawala si Kristo sa ating buhay at times. Kung isa-set aside natin siya, isasantabi, babaliwalain, i-defy, i-neglect, i-reject, we become nobody. Mawalan tayong kabuluhan. Are you with me? So, ang name ay hindi lang identification but an authority. As I've said, in Bible times, maraming name, napakaganda ng meaning. Pero ang pangalan, especially pangalan ng Panginoon ay authority. At sa ating mga Kristiyano, may binigay na authority ang Panginoon, mga kapatid. Name na hindi lang identification kundi authority. Tingnan nyo po. Diba? Pagka pumirma ka sa cheque, lahat na may cheque, magsabi ng amen. Yan, pwede na tayong may panagot. Diba? May engkas mo yun, pwede mo ma-withdraw yun. Basta pirmado ng pangalan niya. Vinalyn Guek. Wala laman. Buti ka pa, may cheque. Oo, kahit wala laman. Kami, wala ka lang cheque. So, palad kami sa'yo. Dahil wala. Diba? Yung pirma ng presidente sa isang batas, yun ang nagbibigay ng power sa batas na yan, sa bill na yan. Kumpirmado ng kanyang pangalan. Di po ba? So, name is not just identification, but authority. Kaya, napakaganda mga kapatid, na malamang tayo may pangalan, Christian. At ang pangalan natin, hindi lang identification, that we have Christ. But we have also authority sa ating pangalang Christian. Kasi sa Luke 10:19, etong sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, I have given you authority. What? To trample on snakes and scorpions and to overcome all of the power of the enemy. And nothing will harm you. God said. Authority. Hinighlight ko po yung word. Nagbibigay si Kristo authority. Kanino? Sa kanyang mga lingkod. To trample. Alam niyo po, may gumaya nito na iglesia. Hindi po ito drawing, hindi po ito kwento lang.
Tingnan niyo po sa YouTube. Isang simbahan, one Sunday, nagdala ng isang box ng mga ahas, punbo ng ahas. And each of them, kumuha ng isa. Kasi sabi, ito po, dala ng tayo. Oh, kahit daw tayo humawak na nga, itrample, scorpion, hindi tayo mamamatay. Wala natira sa simbahan na yon. Patay lahat. Tinuka lahat ng ahas. Kasi mali ang pag-apply, interpretation ng salita ng Diyos. Remember, in the Bible, in the whole Bible, may mga specific promises at may mga general promises. Ito po ay specific promise. Kanino? Sa mga alagad ng ating Panginoon. Sa 72 na prophets at servant ng Panginoon, sinabihan niyang, humayo kayo sa buong mundo. And I'm giving you authority. Specific po yan. So, kinlaim ng isang simbahan to, ng maraming simbahan to, mga kapatid. They died holding that snake, scorpion. Although, sa buhay natin mga Kristiyano, pwede naman tayo mag-trample talaga. Ako po, hindi ko na mabilang ang napatay kong scorpion sa bahay. May mga ahas pa nga. Napapatay ko talaga. At naalala ko lagi ang talatang ito. But never na kinlaim ko po yan. Kasi specific promise po yan sa 72 na lingkod ng Panginoon pinahayo niya. And that's what happened. Nagkaroon talaga sila ng kakayanang mag-trample ng mga snakes. Literal, physical, mga snakes and scorpion. Kasi kabundukan, kagupatan, binabagtas nila yan, disyerto, lahat ng yan, encounter. And most of all, yung mga spiritual enemies nila, natatrample nila. At walang nakasakit sa kanila. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, importante ang name ng Panginoon. Na in His name, we do everything. For His name. Trabaho, negosyo, kakain, tutulog, babangon, magsisimba, makikipagkita, makikipagrelasyon, lahat. Everything has to be in the name of the Lord Jesus Christ. Whether you eat or drink, yung po sabi sa ating talata. Pag kumain ka, in the name of the Lord, thank you, Lord. Pag uminom ka, kahit tubig lang, thank you, Lord. In your name, Lord. May binigay ka in the name of the Lord. Are you with me? All that we say or do should be in the name of the Lord. Because we bear the name of Jesus as Christians. Pero may kaakibat nga po. Ang pribilehiyo na yan, bearing the name of the Lord, we are Christian na may responsibility. So, kaya tayo dapat maging tapat. Kahit tayo mga Kristiyano, na pag pinipersecute, hinahatulan, iniinsulto, iniisnab, ginagawa ng masama, binabaliwala. Ikaw ay parang hindi pinapahalagahan, hindi ka minamahal. Whatever experience, bad experience meron tayo, we should bear the name of the Lord. In the name of the Lord, we forgive. Nagiging patient pa rin, forgiving, loving, kind, gentle. Okay, look at this, mga kapatid. Ang importance ng name, hindi lang identification, kundi authority. Dito, yung name na Judah, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng Judah ay praise. Ang New Testament equivalent ng Judah ay Judas. Ayan. Meron ba sa inyo, pag nagkaanak, gustong yan ang ipangalan sa anak mo? Judas. Sa paputok lang, ayaw na natin, Judas belt. Di ba? Lalo na kung pangalan ng anak mo, baby mo, di ba? Kaya wag tayong magpangalan. Ang gawin natin pangalan sa ating mga anak, magaganda. Di ba? Mga, ano bang pangalan? Dito, may mga, ang name dito, maganda eh. Ezekiel. Ezekiel yun. Di ba? Prophet yun. Christian. Benjo. Joseph. Joseph, the dreamer. Isaiah Benz. Isaiah pa ba? Prophet. Di ba? Ganda ng... Kaya lang si Isaiah, nung patayin, nilagari sa gitna. Patiwarik sa gitna. Ganon, naging kamatay. Kaya mo yun? Kasi, Nanay Mercy, ganda pa. Mahabagin ba si Nanay Mercy? Pangita naman, talagang nagko-correspond eh. Di ba? Dapat nagko-correspond yung meaning ng name mo sa katangian mo, sa buhay mo. Nagmamanifest.
baby. Sabi, hindi ang biblical, pero, di ba? Napaka-tender, baby. At may baby pa talaga, oh. O, di ba? Bagay na bagay. Sino pa ba dito? MJ, Michael Joshua. MJ. Grabe, dalawa. Saint Michael. Anghel po yun, Michael. Angel of God. Yung Joshua naman ay prophet, successor ni Moses. Leader! May leadership ba siya? Oh, talagang lead na lead niya ang music din. Nagko-correspond. Mark. Oh, may Bible, gospel writer, Mark. Diba? Dapat mag-correspond sa name natin ang ating characteristic, behavior, conduct, buhay. Kung ang pangalan mo Rose, pero, mabango ka nga, pero yung parang, yung ugali mo, wala rin, hindi rin mabango, ano? Kaya maganda, mabango rin, hindi lang yung, diba? Hindi lang yung amoy. Lalong-lalo na yung buhay. Sweet aroma. Hindi lang sa Panginoon, kundi sa mga tao. Amen? Nakaka-encourage. Ayan. O si Flor, hindi naman, walang meaning yung Flor siya. Pero yung apelido niya, matindi. Campo. Yeah? Ang Diyos ay may campo. May Campo Santo rin. No? Pero, maganda ang ibig sabihin ng mga name niyo po. Sino pa ba? May name ng mga, si Arman. Ezekiel ka ba? May kapangalan ka, Ezekiel, ha? Ezekiel. Aha. Sino pa ba sa atin? Help me. David. Uy, David. King David. Grabe. Are you a king? Okay. Victor. Nalilimutan niyo ako, ha? Victor. Hindi yun. Given na yun. Am I victorious? Because my name is Victor. Winner ba ako? O loser? Ako, tingin ko sa'yo, winner talaga ako. 57 na ako. Tama ba? 57 years old. Talagang mula, ipinanganak ako hanggang hindi ko talaga kayang bilangin, kahit sulat ko, yung mga naging katagumpayan ko po because of God. Glory to God. Amen? Sino pa ba dito? Paulo. Sabi pa, hindi niyo ako pwede ikumpara kasi letter O. Hindi niyo pwede i-compare kay Apostle Paul. Yun Paulo. Ganun ba? So, mga kapatid, napaka-importante ng name. Kaya huwag tayo mapangalan sa ating mga o sa iba, pero huwag naman din nating laitin kung pangalan nila Saturnino, Lucifero, Lucifera. Huwag naman nating laitin. Pero huwag kayong pipili ng ganung pangalan. Piliin yung pangalan, yung may napakagandang meaning. Most likely, baka yun siya. Magiging siya yung paglaki. If ever ang name mo, hindi nagko-correspond, align. Amen? In the Word of God, in the name of the Lord, ang atin pong mga buhay. So, okay, recap ko po. Ito na yung isa pang acrostic word na sinasabi ko sa inyo kanina. The 3 major points natin today. Motives for life renewal, renewed life. Ano yung pangalawa? Peace of Christ, revelation of Christ, name of Christ. Pakisabi nga po natin, PRN. O sino po nakaalam ng PRN? Ay, hindi ko sabihin. Ano ibig sabihin ng PRN, kapatid? Sino po yung nagbabayad ng SSS online? Hindi yung sa booth o sa cashier. Ito kailangan mo. Yan. Payment reference number. Ganyan na po ngayon. Hindi ka basta-basta pwedeng makapagbayad kung wala kang PRN. Hindi tatanggapin. Kailangan mong kunin yan, i-secure yan muna para tanggapin nila yung payment mo. PRN. Nang ibig sabihin, peace of Christ, revelation of Christ, and name of Christ. So in proposition, I propose that we must make Jesus the center of our lives. Gawin mo
na ang sentro ng buhay mo si Kristo. Pinaka-importante sa si Kristo. Na ang Diyos mo si Kristo and nobody else. Not anything else. Na ginidiyos mo, pinakamahalaga sa'yo, dapat walang iba, pangunahin ang Panginoong Jesus. Are you with me? Ang lahat ng ang sentro ng buhay, pananampalataya, Diyos sa iyong buhay ay si Kristo. Magsabi ng Amen. So, if Jesus is the center of your life, this is what you need to do. Live for Him, obey Him, honor Him, and glorify God. Mabuhay ka para kay Kristo, nang may pagsunod, obedience, may paggalang, kalugod-lugod sa Panginoon, nakakaluwalhati sa ating Panginoon. Nag-glorify ang Panginoon. That is our things to do sa taong ito for us to be able to have a renewed life. Renewal of life. Can we say amen? Let's rise up. Jesus said, seek first the kingdom of God, and all those things shall be added unto you. Gusto natin ng blessing. Manatili, dumagdag sa ating mga buhay. Marami tayong gusto ma-accomplish, makamit in our lives. Not just for this year, kundi sa buong buhay natin. And the condition of God is Jesus. His will, His kingdom, His principles na dapat masunod natin muna. Kung gusto natin makasiguro ng pagpapala at hindi pagpapalo ang dumating, unahin mo ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay. Ang kanyang katwiran, ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan, unahin mo. Yun po ang sabi dito. Seek first the kingdom of God and His righteousness. At anong gagawin ng Diyos sa buhay mo? Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay sa iyo. Hindi lahat ng gusto mo. Kasi may gusto tayo na hindi kalooban ng Diyos. Makakasama sa atin. Pero lahat, sabi dito, lahat ng pangangailangan mo, yung talagang ikabubuti mo na pangangailangan, yun ang mga ibibigay. Hindi magbibigay sa iyo ng Diyos ng ikapapahamak mo. Kung may pagsubok mo siyang papahintulutan, sa ikabubuti mo pa rin. Ikaayos, ikatitino, pagpapala, blessing in disguise. Ang mga trials, sufferings, persecution and pain, meron ang Diyos para sa Kanya ay nananampalataya. Blessings after blessings in this life. By God's grace, by the peace of Christ, by the name of Christ, by the revelation, or by the word of God. Tayo mo ko, pakinggan natin ang awitin na to. Sabayan natin ang awitin na to nang may pagsamba, pagkilala, pasasalamat sa ating Panginoon. Not just for this new year, kundi for a renewed life before God and before man, for the glory of God. Let's sing for the Lord. My help in times of